known. Yan. So, ikaw yung una na mag-i-introduce. Yan. So, ang agenda natin, syempre para malaman mo para saan ba yung expansion, activities, timeline, tsaka meron tayong disclaimer at the end of the training. Ayan. So, syempre, gusto kong i-emphasize itong Apply GLLLA. So, dito po, no, especially sa mga bago kung hindi pa nila alam, meron tayong tinatawag na good learning, listening, and lecturing attitude. Ito po ay i-apply natin dapat. Alam mo kung bakit? Hindi ka naman po dito mag-expansion na mag-isa. Kung sino yung mentor mo, kung sino yung apply mo, siya po yung magtutulong sa'yo. Yan. Ang maganda niyan, kailangan marunong kang mag-learn and listen. Kung ano yung sinabi ng mentor mo, kagaya ko, based on experience, first hand tayong tinuruan ni Mentor Nice at saka ni Mentor RG. Ang ginawa natin, nakinig at sumunod. Yan. And then later on, nasa lecturing attitude na tayo. Kumbaga, hindi tayo forever listeners. Hindi tayo forever as students. Yan. Darating yung araw, no, actually, hindi siya dapat patagalin. Hindi talaga siya dapat patagalin. Dapat as soon as possible, makuha mo na yung diskarte at unti-unti mo nang ma-apply. Kasi po, business mo po ito. Tama po ba? Ngayon, I just want to share with you the experience that we had. No, in 2022, we had an expansion in Iloilo. So, pumunta po si Mentor Nice. Yung una po niyang punta siya po, wala pa po si Mentor RJ. And then, siya po ay, anong tawag nito, talagang at her own expense. Yung expenses niya, kanya, pumunta siya ng Iloilo. Doon ko nakita yung totoong pagtotalk, table talk, kasi hindi ko talaga ako marunong before. Ayan, so, hindi ako marunong mag-present, hindi ako marunong makipag-usap sa prospects, hindi ako marunong mag-close ng deal, totally wala akong alam. But because nakita ko kung paano ginawa, natutunan natin. So 2022 po yan, no? First quarter, March yan, March or April, April ata, yan, April pala, April po yan, 2022. So ito na yung pre-launch event. Ngayon, ito na yung result. So yung result niya, nag-rank up tayo. Nag-rank up to Sapphire. Grabe no, so ibig sabihin pala, kapag intentionally nag-expansion ka, you have the possibility talaga, ang goal mo makapag-rank up. And on the last week of May, kasi syempre may mga points po yan tayo na kinukompleto, naka-income tayo ng 310,000 in 1 week. On that week, na last week. Grabe no, so ibig sabihin pala pag nag-rank up ka kasabay yung income. So ito po, resulta na po ito nung expansion na ginawa within 1 month. Within 1 month po yan. Okay? And after naman nun, isa naman po sa mga leaders natin ang nag-rank up din to Sapphire. Na syempre, as I said, pag nag-rank up ka ng Sapphire, may kakambal na income. So umingkam po siya ng 250,000. Yan. So ito po, ang maganda kasi pag nag-rank up ka talaga, no, Sapphire, hindi lang basta-basta position, no, hindi lang siya title, pero syempre may income. Plus, of course, marami kang natutulungang tao. Ayan. So dahil wala pong opisina sa Iloilo, nagkaroon ng headquarters ang Team Prime Worldwide. So ito po yung headquarters natin sa Iloilo, which is of course initiated by Mentor Nice. Yan. So siya talaga yung nag-initiate niyan. No, ginaid niya tayo all the way through tinuruan kasi malay ko ba naman sa ganyan. No? So syempre, ang maganda niyan, no, sobrang naging matunog at maingay ang Iloilo that time. Even yung mga ibang members from other teams, no, nagpupunta dyan sa headquarters na yan. At marami tayong napapay-in. Marami tayong napapay-in dyan sa headquarters kasi nga nakikita ng tao na merong, anong tawag nito, merong outlet. Ngayon, yung mga nandito sa Maynila, nasa Luzon area, meron kayong office dito, Bulacan, Batangas, Cavite, merong main office. You are very blessed. You are very blessed.
Kasi meron kayong office na mapupuntahan. Pero, syempre, pwede pa rin, no, for your team, for your growing team, pwede ka pa rin mag-initiate to do these headquarters. Pero meron na po tayong requirements. One of these days, i-discuss naman on how to have a headquarters for the team, Prime Worldwide. Ayan, so, and 2023, no, so kumbaga, pinasa na yung bola. Hindi na siya Team Prime Worldwide Headquarters. Team Waymaker na. So lumipat na yan. Hindi, dyan sa Manduri. Sa Iloilo City. So nilipat ko na siya sa baba. Tapos sa taas yung bahay. Sa taas kami nakatira. So ganun pa din. No? Dito kami nagbabanding, etc. So anong ibig sabihin? Anong resulta nung nangyari? No, this is just a brief overview, no, kung anong nangyari, para saan ba? Anong resulta niya? Ang resulta niya, nakapag-event tayo noong 2022 sa Zuri Hotel. Ibig sabihin pala, dumami yung members. Kapag suffer ka, automatic marami kang members. Diba? Aside dun sa income, na nagka-income ka, marami kang members. No, 2023, another event. So nagkaroon tayo ng yearly event na may mga members talaga. Ayan. And then of course, nagkaroon tayo ng pre-launch sa Antique. Yan yung mga expansion natin. Resulta na yan. Okay? So I just want to share with you yung resulta nung 2022 expansion na ginawa, no? From the capital na Jade na 198.8. Kasi I will admit, nung umpisa na nag-join tayo dito, hindi naman natin min-work out agad yung business side, hindi natin alam. Pero nung naturuan tayo, first hand ni Mentor Nice, pinakita sa atin yung ginagawa. Ayan, grabe, no, yung bumalik na capital. Imagine yung capital is the Jade 198.8. Yung bumalik na income is 4 times. 2 times nagkaroon ng Just For You Gold, Just For You Jade, 1 time. 5 times sa Give Me 5 sa silver. Alam mo kasi kung seryoso ka sa business, no? Kung you really want to do the business and you really want to work it out, syempre, hindi naman yan yung tipong kung hindi kasi charity ang I Am Worldwide. 'Di ba? Hindi naman siguro tayo nag-join dito para maging charitable institution na thank you lang ang kapalit. 'Di ba? Kasi ako, single mom ako. 'Di ba? Dati ako nagbabarko. So, aminado ako na nag-goal din ako na magka-income. Syempre kasi trabaho ko na to eh. I consider this as my job. No? Pero mas maganda kaysa sa unemployment. Yan. So, grabe yung nangyayari within a span of more than 1 year. No? More than 1 year na yan eh. So, ibig sabihin, doon nagkaroon ng nagbumalik yung ROI ng mabilis ng ilang beses doon sa project expansion. Ngayon, ang tanong, ayan, by the way, no, isa pa pala sa resulta ng expansion ng business natin, personality development. Pinapakita ko yung ako before. Grabe no, ang baduy. ang pangit ng forma. Alam mo yung t-shirt, tapos yung pantalon mo ganyan pa. Kaya, imagine mo na, pag nakikita ko, grabe ang pangit-pangit talaga before. ang pangit-pangit ang forma ko. Basta ang tsaka talaga. Pero dahil lagi tayo nakadikit kay Mentor Nice, lagi natin nakikita pag lumuluwas ako dito sa Manila, natidikit tayo sa mga top mentors. Hindi man nila ako sinasabihan na, palitan mo yung damit mo. Ako na mismo yung nasa self-conscious. 'Di ba? So, isa siya sa mga na-develop sa akin. No, di ngayon, medyo matinu-tinu na, 'di ba? Kahit papaano. So, hindi ko naman sinasabi na maganda na ako or maano na. Pero I mean, nag-improve. Nag-improve. So, isa po siya sa makikita mong development sa sarili mo. Importante kasi yan. Hindi po dito puro lang talk. Kailangan ka din, conscious ka din sa sarili mo. So, yung packaging mo as a person na babago along the way. 'Di ba? Ayan, self-check tayo. Ngayon, ang tanong, gusto mo ba? Gusto mo ba na dito sa business natin, kumita ka,
magkaroon ka ng big team, makapagpa-event ka mag-isa on your team pababa, ganun kadami yung members mo. Tapos may mga members at madami ka ding members na kumikita. Tapos syempre kumikita ka din. Tapos unti-unti nababago ka din. Gumaganda, gumaganda yung pananaw mo sa buhay, marami ka natutulungan, nade-develop ka. Gusto mo ba nung ganun? Kasi kung hindi mo siya gusto, malamang hindi mo to gagawin. No, kaya ngayon pa lang, you have to meditate later on. Gusto ko ba talaga ng malaking income? Gusto ko ba talaga na yung nilabas kong pera dito, 100 times mag-ROI. 100 times babalik. Paulit-ulit na babalik. Tapos, every week may income, every month may income. Yan. Sige, tingnan natin kung sino yung may gusto. Can you please type, nasa na ba na tayo? Number 3. Type 3 kung gusto mo ng ganun. Yan. Kung gusto mo po ng ganun. Type 3. Ayan, Mentor Raquel, type 3. Basta daw yung nauuna, susunod na yan, magiging millionaire na daw yan. Oo. Ang bilis, no? Dapat mabilis ka talaga kasi ganun yung attentiveness mo. Pag attentive ka, talagang walang makakaharang. Yan. So, marami, no? So, yun po. Ang maganda niyan, meron tayong guidelines. Paano mo gagawin? Kasi po, kumbaga mas maganda kasi pag ginagawa mo isang bagay, meron ng guidelines, di ba? Natutulong sa'yo. Ito po yung timeline. Okay? Nakalagay dito kung ano yung mga ginawa during the period of the project expansion. Okay? So, month 1, halimbawa, nag-decide si Mentor Raquel, gusto ko mag-project expansion sa kung saan man. Mag-uumpisa ako on February 15. So, month 1 mo starts on February 15. Ang mangyayari niyan, first 50 pioneers. So, pwede nyo itong ma-screenshot. First 50 pioneers. Kasi ang pinaka-ano talaga dyan, ang pinaka-promotion mo sa mga taong makukuusap mo, how you invite the people to listen or to attend the seminar or the orientation or IBP. May project expansion kami sa team and we are looking for the 50 pioneers. Kapag sinabi mo 50 pioneer na word is yung first na una talaga. So, ganun yung sinasabi namin nila Mentor Nice. Yung sinasabi ni Mentor Nice, yun yung pinopost. Yan. So, lagi-lagi kapag mag-expansion tayo, pag mag-i-invite ka, I'm looking for people na makakasama ko sa project expansion namin. I'm looking for 50 pioneers. Paglagay ka ng numbers para masabi, talaga ba isa ako sa mga gusto mong makasama dyan sa pioneer na ganyan, sa team. So, pagka po nag-i-invite tayo, hindi mo na kailangang specify kung ano ba talaga yun. Until such time na may schedule na kayo, na i-invite mo siya para doon. So, sa second month, we have the pre-launch. Kung February nag-start ang expansion mo, pagka March 15, pre-launch agad. Tapos sa month 4, kumbaga 3 months after, about March, April, May, June, pagka June, mag-grand launch. Yan, grand launch. Tapos sa first year anniversary mo, yan na yung main event, team event. Tapos syempre may mga other activities na isa-share ko sa inyo later on. May kickstart events, grand IDP, breakthrough, and yung mga banding, etc. Okay? So hihimay-himayin na natin siya. Month 1, the first 50 pioneers. Ano yung mga ginagawa namin? One-on-one IDP. Alam nyo na to. Pero everyday po yan. Literally everyday. Dito ako nakaramdam na pag uwi ko sa bahay, ang sakit ng katawan ko araw-araw kasi nanibago ako. Araw-araw kami lumalabas umaga, kami gabi na. Ganyan. Pero you know what? 1 month na lang namin ginawa yun with Mentor Nice. Yan. So, kung hindi ka pa marunong mag-talk, so kung sino yung mentor mo, siya naman yung magto-talk para sa'yo. Pero ang importante, meron kang kilala or may invite ka na a-attend. No? Meron tayong grand idea. So, before pa, yung kickstart na word, kasi ngayon meron ng title, kickstart yung tawag natin dyan. So, pinagawa na sa amin yan ni Mentor Nice. Ang sabi ni Mentor Nice, 3 times a week po kami yan. 3 times a week nagre-rent kami ng events place na may snacks.
Tapos nag-grant VP. Ako yung speaker, si Mentor Nice yung sharer, tapos meron tayong host, si Mentor Annie, at saka yung ibang leaders. Yan. So, walang judgment. Baka sabihin mo, meron akong invite pero walang pera. Kahit sino. Meron nga dito Banana Q vendor, nagpa-member ng cover. 'Di ba? So, hindi mo talaga masasabi. Merong farmer, nagpa-member din. So, wag nating i-judge yung tao. Ang importante, mapakinggan niya kung ano yung isi-share natin dyan sa presentation na yan. Yan. So, ano yung mga venue? Kung meron kayong office, like Team LU sa opisina ng La Union, pwede. Tapos, yung kung wala po, like sa Baler, pwede silang pwedeng maglagay ng, pwedeng mag-rent ng space din. Depende po sa discount. So, ang venue namin dyan, nag-rent kami ng space nung nagka-headquarters na, sa headquarters na. Kaya maganda may headquarters to lessen the expenses. Yan. Tapos, meron din kami dito sa coffee shop, parang ganyan. And meron din on the spot dun sa store. Kasi po, yung isa ko pong leader na nag-Sapphire, meron po siyang store. So, dun kami nagpe-present. Daily mentoring. So, importante, after ng mga activities namin, meron dito, morning. Sama ko pa yung daddy ko dito. Sa kaliwa. So, meron kaming morning session, mentor na isang mentoring. Meron naman after na ng mga activities, mga 5 o'clock ganyan. Daily po talaga siya. Kasi po, syempre, si Mentor Nice is lumuwas ng Iloilo. Hindi naman pwedeng kung kailan niya lang gusto. So, talagang daily po talaga siya. For 1 month namin ginawa yan. So, ito siya, schedule of activities for the whole month of April na nag-expansion kami. 3 times a week grand IBP, daily mentoring, face-to-face, daily talks, meet with leaders every day, finish module 1. So, may mga module ng training sila like manual 2.0, how to invite, IM5, mga ganyan. So, tinapos po ni Mentor Nice yan, face-to-face sa mga leaders sa amin. Yan, diniscuss po yan. So, kung kayo po gagawin niyo po ito po yung gagawin, guidelines niyo. Importante yung meet ng leader everyday. Ngayon, sasabihin mo kasi, Mes, wala pong dumating, okay lang. At least ikaw nandun ka. Yun yung lagi nilang sinasabi ni Mentor Nice. Kahit isa lang yung dumating, continue mo pa rin. Yan. Month 2 pre-launch. Ito na yung after 30 days. After 30 days, magpe-pre-launch ka. Ano yung gagawin mo sa pre-launch? Yan. Set the schedule, whatever right it takes. Attitude yan. Ibig sabihin pala, kunwari si Mentor Raquel, nag-start siya ng expansion ng February 14, 15. Automatic March 15 pre-launch. Hindi na siya yung, hindi ko alam kung ano mangyayari within 1 month. Hindi ko alam kung mangyayari after 1 month. So, kailangan iset ng schedule muna talaga, agad-agad. Yan. So, si Mentor Nice, nag-schedule na yan siya. No? May plano na siya. As much as possible, hotel setup, kung saan mga tao na invitees, komportable, tapos they feel elegant yung dating. Pero kung wala pong hotel setup, okay lang kahit saan na maganda naman yung setup. Basta importante yung komportable yung mga a-attend. Yan. So, paano mo mai-invite yung mga members or hindi members mag-join ng pre-launch event? Ang sinasabi natin is, dito po, attend po kayo sa March 15. Kaya dapat may date na kaagad. Kailangan nila mo na agad yung date. February 15 ka nag-start, March 15 agad. Kailangan may poster ka na rin. Tapos ipi-feature mo na sa lahat ng makakausap mo. Alam mo ba, sa March 15, meron kaming pre-launch event sa Zuri Hotel, kumari lang. Sama ka po. Pag member ka na po, pwede ka na po doon. Tapos ipi-feature po lahat ng mga pioneer sa team natin. Kung sino yung mga nauna. So, yun yung mga pang-inviting script. Kung paano natin na-invite yung mga members na pumunta ng pre-launch event. Anong meron sa pre-launch events? Awards. Anong ina-awardan dyan? Producer. Producer, syempre, meron na silang napapay-in. Yan. Merong inviter, pwede naman.
at saka certificate of attendance. Kung meron kang attendees na 20, dapat lahat ng 20 na yan, merong award. Kaya dapat may certificate of attendance para lahat ng umattend, may makukuha sila. Tapos may picture sila. Diba? So at least, they belong, parang ganun. Nakakaramdam sila na kahit wala silang participation pa or wala pa silang ginawa, meron na silang award, parang ganun. Appreciate talaga nila yan. Appreciate. Ayan. So, and then, merong meals, may raffle, yan po. Tapos merong guest mentors tayo via online yung time na yon. So, ganun din po yung pwede natin gawin. Kung hindi pa natin kaya na mag-sponsor mag-invite ng mga guest mentors, ang maganda niyan, via Zoom, mag-set up tayo online. Sino pwede pumunta sa pre-launch? Members and non-members. Mag-invite po sila kahit isa-isa, hindi member. Kasi magpa-pay in at magpa-pay in talaga dyan. Cross lines. Yan. Kasi po kami nag-invite si Mentor Nice ng cross lines para syempre meron ding dagdag attendance para pampadami rin ng tao yon. Yan. Ito yung mga checklist. Kailangan may registration fee with meals kahit 100 pesos lang per attendee. Raffle prices, yung kahit na hindi naman expensive na mga raffle, parang ballpen, keychain, yung mga ganun, t-shirt, mugs, certificate for awardees, certificates for attendees, tapos guest mentors, ayan. Products, kailangan meron po tayo dyan kasi pag may nag-pay-in po na non-member, dapat ready na siya. And then, registration list, syempre, membership form, yung pinifill upan pag nagpa-pay-in. Tapos token of appreciation sa mga umattend. Tapos lahat po ng yung mga leaders mo sa team, may delegation of tasks. Sino yung in charge para sa pag-welcome ng guest? Sino yung para sa registration table? Sino yung mag-host? Ganon. Sino sa tech? Parang ganon. Pero nung time namin ni Mentor Nice, siya yung nag-tech. Kasi hindi ko rin alam yung program. Kasi kasama din ako dun sa mga in-awardan. Parang ganon. Ayan. So everybody speaks. Bali ang nangyari dun sa pre-launch before mag-start, lahat ng mga attendees nagsalita. Parang nagpakilala sila, name, background, kung member na, bakit nag-join ng IM, kung hindi pa member, sino nag-invite, mga ganun. So kailangan po pala talaga 'yon. And then dapat may program. Yan, i-prepare niyo yung program. Month 4, ito na yung grand launch. So actually, hindi po ito natuloy, no, with Mentor Nice. Pero yung event namin, ito na yung parang considered as grand launch. So yung aming event na uplift event, ito na yung grand launch. Kasi launch team. So hanapin yung mission, vision, and objective ng team. Tapos, nag-enhance ng logo. Nag-enhance ng logo. Ako dyan. So, ganun po yung gagawin sa grand launch. Ilo-launch mo na finally yung team. Tsaka kung sino pa yung mga sub-teams na na-create under you, ilo-launch mo na dyan sa grand launch ng expansion. Awards. So, dito na yung mga rising leader, top 10 movers, mga Give Me 5 Achiever, Just For You Achiever, lahat na po ng awards, dito na po ginanap sa parang grand launch. Ayan. Shoutout pala kay Metro Alia, nandito pa siya. Diba? Na nagpunta ng Iloilo for the first time. Oo, grabe, no? So, yung youngest IBC owner natin, nagpunta ng Iloilo yan. Raffle prices. So, products mostly. Products yung prices natin. Syempre, with the help of other mentors na rin. Mentor Nice, nag-donate ng mga prizes. Ayan. So, syempre, guest top mentor. So, sa grand launch, dapat may guest mentors tayo, no, na pupunta sa event. Kung hindi man makapunta via Zoom, pwede din. Yan.
So, ito yung uplift event namin na I consider as the grand launch. Right after, nung nag-declare tayo ng event, talagang wala pa talagang member ang team natin. Pero dahil dineclare na siya at dahil nag-expansion tayo, nagkaroon ng mga member at may umaten. Yan, sa Zuri Hotel yan. Diba? And of course, yung main event. Hindi ko ata na. Main event. Ayun. Hindi ko pala nalagay. Sorry, na-miss ko yung slide na to. Pero yung main event na nilagay ko, yun na rin yun. Pero last year, 2023, may main event pa ako na second year event sa Uplift with the top mentors po. Top mentors na pinapunta po natin sa Iloilo. So, magiging yearly event mo na yun. Kasi ako, August ako eh. So, every August yung event ko. Yan. Breakthrough. Ito po yung isa sa mga ginawa ni Mentor Nice sa amin sa team wherein parang hindi pa to ulit nagagawa. Hindi pa siya nagagawa ng mga other teams. Saka hindi pa nauulit. So, overnight po ito. Registration fee yan. So, may activities, may games. Ang maganda niyan, talagang, ang purpose kasi nito, makonect yung isa. Magkaroon ng teamwork, yan. Tapos, yung magkaroon ng relationship. So, overnight siya. And then, yan, may mga games, etc. So, pwede natin tong separate one-on-one meeting regarding this. Ang magpa-facilitate nito, yung pinaka-founder ng team talaga. Yan. Ngayon, yun yung mga ginawa namin ni Mentor Nice. Wherein, nagpa-follow lang ako sa mga plans niya. Yun. And then after nun, follow-up activities kasi 1 month lang yun. 1 month, tapos bumalik sila ng ilang araw. Parang 2 beses silang bumalik. Pero hindi dapat mag-i-stop. Hindi dapat mag-i-stop kung wala na sila. Halimbawa, ikaw, leader ka, na tinulungan ka ng mentor mo. Pag umalis yung mentor mo, tuloy-tuloy mo pa rin yung mga ginagawa. So, nagkaroon tayo ng mga meeting dito ng mga leaders sa Iloilo. And then, training and mentoring pa din outside the HQ, tsaka sa HQ na din. Tapos, yung team day, very important kasi sa team day, mostly naman ginagawa na rin to, no? Pero dapat consistent din. Team day is meron kasamang banding, may games, tapos may mentoring din. Yan, dito tayo nagsasama-sama sa team day. Very important to. Kasi alam mo, dito nagkakaroon ng cross-line in action. Hindi naman kasi lahat ng downlines mo magkakahilera, magkaka-one line. So, dito nabubuo yung relationship na kahit nag-communicate sila sa isa't isa. Yan. Page, FB page. So, kung meron kang team, dapat may FB page ka. Hindi ko pa nalagay dito yung Team Waymaker page. Ito kasi sa headquarters, kasi wala kaming office. So, kung may headquarters ka, or you want to have a headquarters, kailangan may FB page ka rin. Yan. So, dito mo lalagay yung mga activities, pay-ins, etc. sa page mo. And then, ano siya kasi, attraction marketing siya for future business partners, for future prospects. Yan. Yung sa headquarters po na guidelines is a separate training. Pinapakita ko lang kung ano yung mga ginawa namin. Ayan. So, kailangan mo mag-set up ng reordering system. So, ibig sabihin, kung nag-expansion ka ng 1 month, diba, nag-pre-launch ka na. Tapos, in between those months, paano yung ordering system ng team? kung wala kayong office, paano ngayon o-order yung mga nag-member? Paano mo mapapadali ang pagre-reorder nila? So, sa amin, dun sa HQ, yan, yung may mga stocks kami, 20 pesos per box yung SF. Kasi po, galing pa ng Maynila yung products or Bacolod. So, ganun siya. Pero,
hindi na kailangan maghintay. Na-eliminate yung waiting time ng members. Like for example, sa Baler, ganun din. I think meron din silang sabay-sabay no, na pag-order. So ganun, ito po yung isa sa mga wag nating kakaligtaan. Once na nagpa-member, turuan mo kaagad kung paano siya re-order pag ubos yung products niya. Yan. Kasi isa to sa mga hindi ko pa na-focus before. Kasi tag sa province, malalayo. No, walang GCash. Paano sila mag-order? Tamad na sila mag-order. So, ito po yung dapat na. Number one, i-set up mo. Reordering system. Paano ito mapapadali sa mga members? Yan. So, we started with nothing. No, I want to share with you. Baka kasi isipin mo, wala pa akong team. Paano ka magbi-business expansion? Paano ka magpo-provincial expansion? Kaya mo siya gagawin para dumami. Kasi nung first week ni Mentor Nice, nakakahiya man sabihin, wala kaming invites. Etong pay-in ni Mentor Nice, ano yan eh, hindi sa amin yung pay-in na yan, yung hawak namin pera. Pay-in ng ibang team yan. Pero parang pinahawak na sa amin, picture. So parang law of attraction. So, yun. Tuloy-tuloy after 1 week, ang dami talagang pumasok, no? Nag-suffer tayo because of this project expansion. Ito yung naging resulta niya for 2022 sales. A total of 184 members. Simula Iloilo kasi basically more on Iloilo talaga yung members ko eh. Nung nag-join ako dito, yung mga nag-member before kami mag-expansion, iilan lang din naman na yung mga ano doon. Wala naman ang active talaga doon. Kasi hindi naman sila naturuan. Kasi hindi ko pa alam before. Hindi ko alam dapat pala tuturuan yung member na pumasok. Yan. So, may pumasok, no? May Jade pa nga eh. Anim na Jade, oh. Kaya baka sabihin nyo, ha? Hindi tayo makapagpa-pay ng Jade. Alam nyo, meron at meron. Lalo na kapag one-on-one present, alam mo yung nag one-on-one presentation, tapos may kasama ka, powerful yun. Halimbawa, 4 kayo sa team, may toto kayo isang tao. Yung tao na yun talaga walang choice kundi magjo-join. Kasi merong katulong yung speaker or your mentor. And then, 2022 yun, kumbaga nung nandun sila Mentor Nice, isang buwan, tapos bumalik, tuloy-tuloy yung mga sales natin every month. 2023, ito na yung sales niya. 2023, totally dito, hindi naman na bumalik sila Mentor Nice. Ibig sabihin, na-duplicate na ako. So, yun yung goal. Maduduplicate mo yung member or your leader na pinocus mo. Kaya na-appreciate si Mentor Nice. Ngayon, ikaw na tinuturuan, i-appreciate mo talaga yung mentor mo. Bakit? Gumastos yan. Nag-take risk yan sa'yo. Ibig sabihin, may nakita siyang potential sa'yo na hindi mo nakikita. Kaya pag tinuturuan tayo, dapat i-grab natin yung opportunity na tinuturuan tayo. Lalo na yung time. Kapag yung mentor mo, nagsabi sa'yo, punta ako dyan, mag-expansion tayo, mag-talk tayo, may oras pa yan sa'yo. Paano pag naubos niya yung oras niya? Magiging busy na yan sa iba kasi hindi lang ikaw ang tutok niyan. For the moment na nagsabi siya sa'yo, nag-offer siya sa'yo, nabibigyan ka niya ng time, i-grab mo na. Kasi hindi lang ikaw ang member niya. Ganun siya. So, 2023 sales, marami pa rin tayong napa-join. This is a team effort, hindi lang ako. Yan. So, I just want to is the shade because someone planted a tree a long time ago. Alam mo ba yung expansion na tinatawag natin? This is already planting. Planting yan eh. Di ba sabi nila, you reap what you sow. Kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanihin mo. Di ba? Kaya si Mentor Nice nagtanim sa akin. Kumbaga, anong inani niya? Isang leader na kahit wala siya, kumikilos. Ganun din yung gagawin mo ngayon sa member mo. Mga top mentors natin, pagka nagsabi sa inyo na mag-expansion, yan, tanim yan. Okay? So, dahil dyan, nakapag-expansion na rin tayo,
by ourselves. Kumbaga, kasi dati parang mentor-nice, punta ka dito, parang ganun. Parang nagre-rely na tayo sa top mentor natin. Eh, busy na yung mga yan. So, dapat talaga matutunan natin to eh. So, during the Antica expansion, ginawa po natin ito mag-isa together with the downline na. Kung sino yung leader natin. Yung tita ko. Ayan, yung tita ko ito na naka-blue. Ayan. So, ginawa namin the same process. One-on-one IBP, house-to-house. Minimum package na pinapresent is silver. Hindi talaga ako nagpe-present ng copper unless talagang, kasi sa presentation, wala naman talagang copper, di ba? Yung 5-6. Minimum talaga standard IBP is silver pataas. So, yun talaga siya. And then, kickstart din, nagawa na po natin. Ayan. And then, Grand IBP yan. Nag-pre-launch. Nag-pre-launch na rin tayo after a month. After a month, nakapag-pre-launch tayo. And ayan. Imagine ha, nung nag-start kami, by the way, nung nag-start kami. Actually, after 3 weeks lang to eh. Kasi mag-ano na to eh, magluluwas ako ng Manila for the event. Kaya ko, 7 yan. 3 weeks. Imagine kung 2, dalawa lang yung member ko dito sa Antique, tita ko, dalawa kong tita. After 2 weeks, 'di ba, more than 20 na yung naging member. So grabe talaga. And then of course, ito yung Christmas party, nakabalik tayo doon kahit wala yung tita natin. Kasi si tita ko talaga yung maraming naging connection dyan. Pero meron din akong DR. May DR din po ako dito sa Antique. So, ngayon, kailangan talaga connected ka dun sa mga members na pumapasok. Hindi lang tayo pa-member ng pa-member dito. Nakakonsensya, present ka. Sa totoo lang, ako nga nakukonsensya. Nung kami, hindi ko sila agad napagkan yung Antique. Dahil sa Iloilo ako. Nakakakonsensya yung gano'n, yung nag-present ka. Tapos sinabi mo sa presentation, alam mo, napakaganda talaga ng silver package. Yan, ganyan. Tapos pag may kilala ka, 5 tao, ako yung kakausap, tapos meron kang bonus, ganun-ganun. Tapos hindi mo binalikan, nakakakonsensya yun. Yun. So anyway, hindi tayo nag-i-stop pa kasi ang Antique is just starting. No? Ang maganda niyan, after nag-start kami ni tita ko, September, last week of September. 54 members na sila ngayon and counting. Including ko, 54 members in a span of how many months. Tapos marami nang umi-income. No, kulang pa to sa push kasi nga yung iba medyo walang wifi. So kailangan talaga face-to-face. Yan yung dapat nating harapin kapag nag-expansion tayo na dapat matap talaga one by one yung mga members. So nakakatuwa lang, no? Kasi syempre, may umi-income. Yun yung maganda. At saka may nagtitiwala talaga sa product. Ayan, disclaimer. Gusto ko pong i-emphasize yung disclaimer. Yan. Alam mo kung bakit? Anong ibig sabihin ng disclaimer? May mangyayari in your organization wherein may mga tao na hindi, sabi nga ni Press sa training, no, sa mga naka-attend ng training, 95% user ng product, 1% lang ang builder. So mararanasan mo yan sa team mo. Nung nag-start ka, fire up lahat, pati mga members. Pero dumating yung time na bakit nawala sila. Pero ang maganda kasi dyan, kailangan ma-maintain mo yung relationship. Kailangan communication nyo pa rin. So kung ikaw yung leader na nag-expansion, kapag hindi na siya masyadong uma-attend ng training or whatever, kailangan constant communication pa rin kayo. Ayan. Action before emotion. Ang ibig kong sabihin, kung alam mo yung minsan madaling magpadala sa mga emosyon. Kumbaga sa dami-dami ng taong makakausap mo araw-araw, may iba-iba tayong ugali. May iba-iba tayong ugali. Ngayon, before ka magpadala sa emosyon, kailangan kausapin mo muna yung tao na yan. Ngayon, o kaya, ang gagawin mo, focus ka doon sa ginagawa mong business. Ganun. Tapos, i-disregard mo yung emotions. Hindi naman magiging manhid ka, pero actually natutunan ko na pong maging manhid, to be honest. Sa dami nang nag-join, maraming mga members, minsan magsasalita ng masasakit na salita, na probably hindi naman nila intended.
Or meron silang ginawa na hindi mo maintindihan. Bakit ba ganun sila? Ba't hindi na nagpaparamdam? Bakit biglang ang cold na? Despite that pinagsamahan ninyo, alam mo kung magpapadala ka sa emosyon, nade-depress ka lang. So, kailangan as much as possible, focus ka lang dun sa ginagawa mo as long as wala kang ginagawang masama. Hindi mo kasi alam kung ano yung nasa isip nila. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin na hindi kami message, galit na sa'yo, parang gano'n. Pero as much as possible, na reach out mo, nagawa mo yung paraan na para maging ano kayo, okay kayo. Kasi mangyayari talaga sa team yan. It's normal. So, expect mo yung mga ganyan. Pero wag ikaw yung mag-i-initiate. Wag ikaw yung mag-i-initiate na ikaw yung maging pasaway sa team. 'Di ba? So, kailangan focus lang din tayo sa action. Consistency beats intensity. Okay, so ang nangyari kasi, sa first part ng iyong expansion, dapat tuloy-tuloy talaga. On my part kasi medyo hindi ko siya na consistent nung umpisa kasi syempre, baguhan pa lang tayo diyan sa mga panahon na yan. Pero kaya nga 'to pine-present sa'yo para malaman mo, ma-avoid mo na yung moment na sayang pala hindi ko natuloy-tuloy. Halimbawa, sinabi sa inyo, every Tuesday, magagather kayo, team day. Mens, puro sila may pasok, may mga trabaho, gawin mo lang. Yun yung sinasabi ng mga mentors. Basta gawin mo lang. That doesn't matter kung walang umaten. Pero ikaw nandun ka. Every week yan, gawin mo siya. Yung mga IBP, yung mga mentoring, kapag sinabi sa'yo na ng mentor mo ganitong schedule, gawin mo lang siya nang tuloy-tuloy. Yan. Kasi the more na naging consistent ka, the more na na-attract mo sila pabalik. Power of communication is very important. Hindi uubra dito yung tahimik ka lang, nagkikintin ka ng galit mo or ng ng thoughts. Kasi kami ni Mentor Nice, naranasan namin yan na talagang hindi kami nag-away, pero sinabi ko yung nararamdaman ko. Sinabi ko yung thoughts ko. So siya, yung thoughts niya, ganun. Para kaming akala ko ganito, akala niya rin ganun. So kumbaga, kung hindi ako nagsalita, misunderstanding talaga. So it's very important na sa mentor mo or sa downline mo, may communication kayo. May mga downlines na biglang nag-disappear, wala man lang pasabi, hindi nila in-apply yung power of communication. So kung ikaw yung downline na may hindi ka naiintindihan or something, reach out. Kung ikaw yung mentor na feeling mo may ganito, reach out in a nice way. It's very important. Bago mawala. Kasi mawawala yan. Magkakaroon kayo ng separation. Unwanted separation. Because actually, sa totoo lang, nung nag-start tayo dito, maganda yung relationship. Tapos dahil sa mga misunderstanding, sa isip ko, akala ko ganun siya, hindi ko man lang nasabi, nagkakaroon ng parang nawala. Ganon. So, let us all, kailangan maano siya, ma-apply mo agad yung power of communication. I need to talk to my downline. I need to talk to my leader. I need to talk to my mentor. Ganon siya. It's very important. Kasi the more people na nag-join sa team mo, the more ka nagkakaroon ng challenge how to deal with all of them. Kasi lahat sila may kanya-kanyang gusto. Lahat sila may kanya-kanyang dislikes. Okay? Hindi kasi uubra dito yung tama naman, I cannot please everybody. Totoo yun. Totoo yun ha. Pero dapat nakapag stage 1 muna tayo na kumbaga kahit pa paano nag-reach out. Kapag hindi talaga nag-work out, let go without hurt feelings. Yan. So, medyo kailangan nating mag-let go ng konti kung meron talagang tao na ayaw na talaga. So, sinasabi ko to sa inyo because kasi sabi nga ni Press, di ba, hindi lahat builder. But do not be disappointed. Kaya dapat dito, consistency. Kung ano yung naumpisahan mo, tuloy-tuloy mo pa rin tok. Para madami. Quantity muna tayo. Ganun siya. Yan. So, yun lang naman, no? I hope meron tayong nakuha. Thank you very much. Alam nyo,
sobrang sobrang saya ng mag-business expansion. And of course, expansion is really taking a risk. Pero yung risk naman dito is worth it. Worth it talaga. Kasi, syempre, lalo na kapag may nakita kang isang lugar or mga tao, yan, na talagang feeling mo talaga ito yung tao na may potential. No? Kailangan, i-grab na natin yung opportunity na gawin yun. And of course, sa lahat po ng mga ginagawa natin, always ask our mentor. So, kung meron kang ginagawa, kailangan mag-consult tayo sa upper mentor for guidance. Yan. So, thank you very much. I am Jacqueline Guzman and I am Worldwide.